mga banayad na palatandaan na maaring naroon ang mga anghel sa iyong tahanan. Nasa loob ka ba ng iyong bahay ngayon? Maglaan ng sandali upang obserbahan ang iyong paligid. Kung makakita ka ng alinman sa mga palatandaang ito, malaki ang posibilidad na ang mga anghel ay nagbabantay sa iyong tahanan sa kasalukuyan. Ang mga palatandaang ito ay hindi lamang pisikal. Naranasan mo na bang makaramdam ng kakaibang presensya sa iyong bahay o nakaranas ng mga pangyayari na hindi maipaliwanag? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga nakakaintrigang tagong palatandaan sa iyong pang-araw-araw na buhay na maaaring nagpapahiwatig ng presensya ng mga anghel sa iyong tahanan. Manatiling nakatutok dahil may matutuklasan kang tunay na kamangha-mangha. Unang palatandaan, isang mahiwagang damdamin ng kapayapaan at katahimikan. Naranasan mo na ba ang isang malalim at hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng stress o paghihirap? Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay isang makapangyarihang tanda ng Kanyang presensya. Kung nararamdaman mong bigla kang balot ng isang di maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan at katahimikan sa loob ng iyong tahanan, lalo na sa mga sandali ng pagdududa o panganib, maaring ito'y palatandaan na ang mga anghel ay naroroon, iniingatan ka at ang iyong kapakanan. Isipin mo ang iyong sarili sa bahay, sa gitna ng karaniwang mga tunog at bigla na lamang mararamdaman mo ang isang malalim na kapayapaan, isang katahimikang sumasaklaw sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Ito ang unang palatandaan na ang mga anghel ay malapit. Sa awit 91:4 nasusulat, "Sasakluban kanya ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakatagpo ka ng kanlungan, ang kanyang katapatan, ang iyong kalasag at tanggulan." Ang talinghaga ng pagiging protektado ng mga pakpak ng anghel ay napakalakas at nakapagpapalakas ng loob. Maaari mong maramdaman ang malalim na katahimikan na parang yakap ka sa isang maginhawa at ligtas na kanlungan. Ang ganitong damdamin ay maaaring magpahiwatig na may anghel na malapit, nagbibigay ng aliw at nagbabantay sa iyo. Sa Filipos 4 sinasabi, "At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus." Ang uri ng kapayapaang ito ay hindi lamang kawalan ng sigalot, kundi isang malalim na katahimikan na pumupuno sa iyo kahit nasa gitna ng mga pinakamagulong sandali. Sa kasamaang palad, maraming tao ang hindi napapansin ang mga palatandaang ito dahil sa abala sa pang-araw-araw na buhay. Yakapin ang mga sandali ng katahimikan, muling komunekta sa kalikasan at maglaan ng oras araw-araw upang humiwalay sa kaguluhan ng buhay. Ang malalim na kapayapaang nararamdaman mo ay isang matibay na patunay na hindi tayo kailanman nag-iisa. Upang makilala ang tandang ito, bigyang pansin ang iyong nararamdaman. Kapag balot ka ng malalim na kapayapaan, maglaan ng sandali upang ito'y pahalagahan. Manalangin ka, hingin mo na magpatuloy ang kapayapaang ito upang gabayan at bantayan ka. Lagi mong tandaan na ang mga anghel ay palaging nasa paligid, nagbibigay ng katahimikan at proteksyon na ating hinahanap. Ikalawang palatandaan. Pumasok tayo sa isa pang kamangha-manghang tanda. Ikalawang palatandaan, puting balahibo. Naranasan mo na bang makakita ng isang puting balahibo sa isang lugar kung saan hindi mo ito inaasahan? Walang senyales ng mga ibon, walang bukas na bintana, ngunit naroon ng isang perpektong puting balahibo. Ito'y hindi simpleng pagkakataon. Ang mga puting balahibo ay itinuturing na isa sa mga pinakakilalang palatandaan ng presensya ng mga anghel sa iyong paligid. Sumasagisag ito ng banal na kadalisayan at proteksyon at nagiging paalala ng makalangit na pag-iingat. Gaya ng sinasabi sa Hebreos 1, "Hindi ba't ang lahat ng anghel ay mga espiritong naglilingkod na sinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan?"
Ang mga balahibo ay mga simbolo na tayo'y palaging nasa ilalim ng mapagbantay na proteksyon ng mga anghel. Madalas itong lumilitaw sa mga kakaibang lugar ng walang malinaw na dahilan, sa iyong pintuan, nakapatong sa iyong unan o marahang lumulutang sa hangin. Ang bawat balahibo ay isang banayad ngunit makabuluhang pahiwatig na hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ay malapit, nagmamasid at gumagabay sa iyo. Sa Genesis 28, inilarawan ang pangitain ni Jacob kung saan nanaginip siya ng isang hagdan na nakaabot mula sa lupa patungo sa langit. At ang mga anghel ay umaakyat at bumababa rito. Nasa itaas ang Panginoon na nagsasabing, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ng iyong amang si Abraham at ang Diyos ni Isaac." Ang pangitaing ito ng mga anghel na naglalakbay sa pagitan ng langit at lupa ay sumisimbolo ng direktang koneksyon sa banal. Ang mga balahibong natatagpuan sa ating pang-araw-araw na kapaligiran ay sumasalamin sa koneksyong ito, na nagpapaalala sa atin ng palagiang presensya ng mga anghel at ng kanilang aktibong papel sa ating buhay, kahit na hindi natin sila nakikita. Ang mga salita ni Jesus sa Mateo 8 ay nagpapalakas ng paniniwalang ito. Huwag ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nasa harapan ng mukha ng aking Ama. Pinatutunayan nito na ang mga anghel ay laging nagmamasid, laging handang tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Habang tayo'y abala sa ating pang-araw-araw na gawain, ang mga tandang ito ay maaring magbago ng ating pananaw sa mga ordinaryong bagay, ginagawang kahanga-hanga ang mga tila pangkaraniwan. Sa susunod na makakita ka ng puting balahibo, ituring ito hindi bilang isang simpleng pagkakataon, kundi bilang isang nakaaliw na paalala ng banal na pag-iingat at suporta na sumasama sa iyo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ikatlong palatandaan. Tuklasin natin ang ikatlong palatandaan. Ikatlong palatandaan, maliwanag na mga ilaw. Naranasan mo na bang makakita ng biglaang kidlat ng liwanag o makapansin ng kakaibang liwanag sa iyong paligid? Ang mga di maipaliwanag na maliwanag na ilaw na ito ay isang malalim na palatandaan ng presensya ng mga anghel. Ang mga ilaw na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo, mabilis na kidlat, lumulutang na mga orbe o banayad na liwanag na pumupuno sa isang silid. Sa banal na kasulatan, ang maliwanag na liwanag ay madalas na sumisimbolo ng presensya ng mga anghel at banal na karanasan. Halimbawa, sa Gawa 12, mababasa natin, biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at isang liwanag ang nagliwanag sa selda. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at ginising ito. "Bilis, tumayo ka," sabi niya. At ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro ay nalaglag. Dito, ang liwanag ay hindi lamang nagliwanag sa madilim na kulungan, kundi sumisimbolo rin ng banal na pagliligtas at kalayaan. Isipin mo ang iyong sarili sa bahay, abala sa pang-araw-araw na gawain, at bigla na lang may liwanag na tumagos sa silid. Ang liwanag na ito, kahit walang malinaw na pinanggagalingan, o ang maliliit na kislap na lumilitaw habang nananalangin, nagmumuni-muni o nasa emosyonal na paghihirap, ay palatandaan na ang mga anghel ay malapit. Isa pang halimbawa mula sa Biblia ay sa Lucas 2, kung saan ang isang anghel ay nagpakita sa mga pastol upang ipahayag ang kapanganakan ni Jesus. At nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa paligid nila, kaya't sila'y natakot. Ang liwanag sa kontekstong ito ay sumisimbolo ng kamahalan at kalapitan ng Diyos. Sa mga makabagong kwento, maraming tao ang nag-ulat ng nakakakita ng mahiwagang mga liwanag sa mahahalagang sandali, nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga liwanag na ito
nalilitaw ng walang malinaw na pinagmulan gaya ng ilaw o sinag ng araw, ay madalas nagiging mga palatandaan ng presensya ng mga anghel na nag-aalay ng aliw at patnubay. Ang mga liwanag na ito ay maaari ring magpakita sa mga panahon ng malaking panganib o pangangailangan, dinadala ang ating pansin at ginagabayan tayo patungo sa kaligtasan. Sa Gawa 9, habang si Saul ay papunta sa Damasco, biglang siya'y napalibutan ng isang makalangit na liwanag na nagpasimula ng kanyang malalim na pagbabago. Habang papalapit sa lungsod, isang nakakasilaw na kidlat mula sa itaas ang tumama sa kanya, dahilan upang siya'y mabuwal at marinig ang isang tinig na nagtatanong, "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" Ganon din sa kwento ni Moises sa Exodo 34:29, matapos niyang makipag-usap sa Diyos sa bundok ng Sinai, ang kanyang mukha ay nagningning sa banal na liwanag, napakaliwanag na hindi ito matingnan ng mga Israelita. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang liwanag ay madalas na sumasagisag ng banal na pakikisalamuha at presensya. Minsan naman ang banal na liwanag ay maaaring magpakita sa mas banayad na paraan. Ang isang silid ay maaaring mapuno ng banayad na liwanag na kahawig ng liwanag ng kandila. Kahit walang malinaw na pinagmumulan, ang ganitong banayad na liwanag ay maaaring magdala ng kapanatagan sa panahon ng panalangin o pagninilay, paalala ng presensya ng mga anghel. Ang kulay ng liwanag na ito ay maaari ring magdala ng partikular na kahulugan. Karaniwang ang puting liwanag ay sumisimbolo ng kadalisayan at kabanalan, habang ang mga may kulay na liwanag ay maaaring sumalamin sa iba't ibang enerhiya at mensahe ng mga anghel. Halimbawa, ang ginintuang liwanag ay kadalasang sumasagisag ng proteksyon at karunungan, habang ang asul na liwanag ay maaaring magpahiwatig ng kapayapaan at kagalingan. Upang makilala ang mga palatandaang ito ng makalangit na presensya, mahalagang bigyang pansin ang mga pagkakataong ito. Ang biglaang pagkakita ng liwanag habang nananalangin, nagmumuni-muni o nasa emosyonal na sandali ay dapat ituring bilang tanda ng presensya ng mga anghel. Ang mga liwanag na ito ay hindi lamang simpleng pagkakataon, kundi makabuluhang pagpapahayag ng banal na presensya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ika-4 na palatandaan. Ngayon, tuklasin natin ang ika-4 na palatandaan, bigla ang pagbabago ng temperatura. Naranasan mo na bang mapansin ang isang dramatikong pagbabago sa temperatura ng walang malinaw na dahilan? Isipin mong nakaupo ka sa init ng iyong tahanan, nang bigla na lamang may malamig na pakiramdam na dumaloy sa iyong gulugod. O baka naman ikaw ay nasa malamig na lugar, at biglang maramdaman mong parang balot ka ng init na parang may di nakikitang apoy na sumiklab. Ang mga biglaang pagbabagong ito sa temperatura ay maaring magpahiwatig ng presensya ng mga anghel sa iyong paligid. Sa mga kwento sa Biblia, madalas na nauugnay ang mga anghel sa mga natural na pangyayari. Halimbawa, sa karanasan ng propetang si Elias, ang presensya ng Diyos ay hindi nakita sa malakas na hangin na humati sa mga bundok o sa lindol o sa apoy na sumunod. Sa halip, siya'y nagpakilala sa isang banayad na simoy ng hangin. Ang kwentong ito mula sa Biblia ay nagpapakita na ang mga banal na pagpapahayag, kahit malalim at makahulugan, ay maaaring dumating sa banayad at nakakagulat na paraan. Isipin mong ikaw ay nagpapahinga sa iyong sala, nakikipag-usap o nanonood ng TV, nang bigla na lamang balutin ka ng isang kakaibang lamig. Ang biglaang pagbaba ng temperatura na ito ay maaaring isang palatandaan ng presensya ng anghel. Posible na ang mga anghel ay nasa malapit, lumilikha ng isang kapaligirang nagdadala ng proteksyon at pakikisama. Hindi ito basta malamig na hangin.
Ito'y isang natatanging lamig na nagdudulot ng pakiramdam ng pag-aalaga sa isang malalim, makalangit na paraan. Sa kabilang banda, ang maramdaman ang init ay maaari ring magpahiwatig ng presensya ng mga anghel. Halimbawa, sa mga sandali ng malalim na panalangin o pagninilay, may mga tao na naguulat na nakararamdam ng isang nakakaaliw na init na tila yumayakap sa kanila. Ang init na ito ay maaaring parang yakap ng isang anghel, paalala na hindi ka nag-iisa. Ang ideya ng banal na init ay makikita rin sa mga tekstong biblikal, tulad sa Exodo 3 kung saan nakita ni Moises ang isang nagliliyab na palumpong na hindi nasusunog. Ang init dito ay sumisimbolo ng makapangyarihang presensya ng Diyos, na nagmumungkahi na ang mga anghel bilang mga banal na mensahero ay maaari ring gumamit ng sensasyon ng init upang ipahayag ang kanilang presensya. Upang maunawaan ang mga pagbabagong ito sa temperatura bilang mga palatandaan ng mga anghel, pag-isipan ang konteksto ng mga pangyayari. Kung nangyari ang mga pagbabagong ito habang ikaw ay nananalangin, nagmumuni-muni o nasa mahalagang sandali, ituring itong tanda na maaaring may anghel na kasama mo. Ito ang tamang pagkakataon upang huminto, magnilay, at magpasalamat sa banal na proteksyon at kapanatagan na ibinibigay sa iyo. Ikalimang palatandaan, isipin mo ang ganitong sitwasyon, abala ka sa mga pangkaraniwang gawain sa bahay nang bigla na lamang bumalot sa paligid ang isang matamis at nakakaaliw na halimuyak. Isang mabangong amoy na parang bulaklak, insenso o isang hindi maipaliwanag na makalangit na aroma. Ang kaaya-ayang halimuyak na ito ay maaaring isang tanda mula sa mga anghel, nagpapahayag ng kanilang presensya, proteksyon at patnubay. Sa Biblia, ang mga halimuyak ay madalas na iniuugnay sa kabanalan. Isang kilalang halimbawa nito ay sa Exodo 30, kung saan iniutos ng Diyos kay Moises na gumawa ng banal na insenso. Inutusan ng Panginoon si Moises na gumamit ng mababangong pampalasa, garing dagta, anitsa, galbanum at dalisay na insenso sa pantay na dami. Ang pinaghalong ito na ginawa ng isang bihasang manlilikha ay kailangang pino, maalat, dalisay at banal. Ang bahagi ng banal na insensong ito ay dinudurog at inilalagay sa harap ng kaban ng tipan sa tolda ng tagpuan, sumisimbolo sa lugar kung saan makikipag-usap ang Diyos kay Moises, na nagmamarka ng lubos na kabanalan. Isipin mo ito sa iyong sariling tahanan habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na gawain. Bigla kang makakahagip ng isang matamis na halimuyak ng bulaklak o insenso na bumabalot sa silid. Walang malinaw na pinagmumulan nito tulad ng mga sariwang bulaklak o mabangong kandila, lalo na sa mga sandali ng panalangin, pagmumuni-muni o malalim na pagninilay. Ang ganitong karanasan ay maaaring isang natatanging tanda ng presensya ng anghel, nagdadala ng kapanatagan at katiyakan na ikaw ay nasa ilalim ng kanilang maingat na proteksyon. Isa pang talata na nag-uugnay sa mga halimuyak at sa banal ay matatagpuan sa awit ng mga awit 1, kung saan ang pangalan ng Diyos ay inihahalin tulad sa isang mabangong pabango na bumabalot sa paligid ng kanyang banal na presensya. Sinasabi rito, kaaya-aya ang halimuyak ng iyong mga pabango. Ang iyong pangalan ay parang ibinuhos na pabango, hindi nakapagtataka na mahal ka ng mga dalaga. Ang talinghagang ito ay nagpapahiwatig na tulad ng isang magandang halimuyak na nakakabighani, ang simpleng pagbanggit sa pangalan ng Diyos ay may malalim na espiritual na halimuyak, sumisimbolo sa kanyang presensya. Sa parehong paraan, ang presensya ng mga anghel ay maaaring maipahayag sa pamamagitan ng matamis at nakaaaliw na aroma. Sa pahayag 8:3, ipinapakita rin ang mga panalangin ng mga banal na umaakyat sa Diyos tulad ng usok ng insenso
na kumakatawan sa espiritual na paglalakbay ng ating mga panalangin patungo sa langit. Ang simbolikong ito ay nagpapakita kung paano ang ating mga panalangin ay nagiging tulay sa pagitan ng lupa at banal, kung saan maaaring gamitin ng mga anghel ang mga halimuyak na ito upang ipahayag ang kanilang kalapitan at kumpirmahin ang kanilang papel bilang mga mensahero ng Diyos, tulad ng usok ng insenso na sumisimbolo sa ating mga panalangin sa pahayag. Ang di inaasahang matatamis na amoy ay maaaring palatandaan na ang ating mga panalangin ay hindi lamang naririnig kundi sinasagot din. Ang mga halimuyak na ito ay maaaring bumalot sa isang silid, magpabalik ng magagandang alaala o magdulot ng pakiramdam ng kapayapaan at kaginhawaan. Kung makaranas ka ng ganitong di maipaliwanag na mabangong aroma, ituring ito bilang isang pagpapahayag ng presensya ng anghel. Ipinahahayag ang kanilang pagmamahal at proteksyon. Ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga karanasang ito ay maaaring magpalalim ng iyong pananampalataya at palakasin ang iyong koneksyon sa banal, nagpapaalala na ang mga makalangit na nilalang ay palaging nagbabantay at gumagabay sa iyo. Ika-6 na senyales. Pag-usapan natin ang ika-6 na senyales, ang pakiramdam ng may kasamang presensya. Naranasan mo na bang maramdaman na hindi ka nag-iisa kahit walang ibang tao sa paligid? Maaaring ito'y palatandaan na malapit ang mga anghel sa iyo, binibigyan ka ng kanilang gabay at pag-aaruga. Maraming kwento sa Biblia ang nagpapakita ng mga taong nakaramdam ng presensya ng mga anghel sa mahahalagang sandali. Isang halimbawa ay makikita sa awit 91 na nagsasabing, "Uutusan niya ang kanyang mga anghel na bantayan ka sa lahat ng iyong daraanan, aalalayan ka nila upang hindi matisod ang iyong paa sa bato." Pinapaalala sa atin ng talatang ito ang patuloy na presensya ng mga anghel na laging handang magbigay ng proteksyon at gabay. Isipin mo ang iyong sarili na nasa bahay, maaaring nakakaramdam ng kalungkutan o humaharap sa isang mahirap na sitwasyon at bigla mong mararamdaman ang isang nakakapagpalakas na presensya sa tabi mo. Parang isang banayad at protektibong yakap, nagbibigay ito ng aliw at seguridad. Walang malinaw na paliwanag para sa presensyang ito, ngunit alam mo sa iyong kalooban na hindi ka nag-iisa. Isa pang halimbawa ng ganitong presensya ay makikita sa Daniel 10. "May isang kamay na humipo sa akin at ako'y napasubasub sa lupa, nanginginig. Sinabi niya, 'Daniel, ikaw na lubos na kinalulugdan, pakinggan mong mabuti ang aking mga sasabihin at tumayo ka, sapagkat ako'y isinugo para sa iyo.'" Sa tagpong ito, naramdaman ni Daniel ang pisikal na haplos ng isang anghel na nagbigay sa kanya ng lakas at suporta. Pinatutunayan na hindi siya nag-iisa sa kanyang mga pagsubok. Sa kasalukuyang panahon, maraming kwento ang naglalarawan ng ganitong karanasan. Ang pakiramdam na may anghel na nagbabantay sa gitna ng mga pagsubok. Karaniwan, ang mga kwentong ito ay naglalaman ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan na bumabalot sa kanila kahit nasa gitna ng panganib o hirap. Halimbawa, ang isang tao na nagmamaneho sa isang mapanganib na daan ay maaaring biglang makaramdam ng presensyang nakakapagpalubag ng loob, parang sinasabing magiging maayos ang lahat. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay madalas na itinuturing na proteksyon at gabay mula sa isang anghel. Bukod sa pakiramdam ng presensya, may mga taong nakakarinig ng malumanay na bulong o tinig na nagbibigay ng katiwasayan at gabay sa mahahalagang sandali. Ang mga bulong na ito ay maaaring hindi marinig ng iba, ngunit malinaw at nakakapanatag para sa nakakaranas nito, nagbibigay ng direksyon at kapanatagan ng kalooban. Upang kilalanin ang pakiramdam ng may kasamang presensya bilang tanda ng anghel, mahalagang maging mulat sa mga partikular na sandali at kalagayan kung kailan ito nangyayari.
Kung mararamdaman mo ito habang nananalangin, nagmumuni-muni o nasa panahon ng matinding emosyonal na pagsubok, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang kahulugan nito. Magpasalamat sa mga anghel para sa kanilang presensya, proteksyon at aliw na kanilang dala. Ikapitong senyales. Ang pag-usisa sa ikapitong senyales, ang pagiging magkakaugnay ng mga pangyayari o synchronicity ay tunay na kahanga-hanga. Naranasan mo na ba ang mga pagkakataon na tila napaka-espesyal upang maging simpleng aksidente lamang? Ang mga ganitong pangyayari ay maaaring palatandaan ng pakikialam ng mga anghel sa iyong buhay. Maingat kang ginagabayan at tumutugon sa iyong mga pangangailangan sa hindi inaasahang paraan. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa kung paano ginagamit ng Diyos at ng kanyang mga anghel ang synchronicity upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Isang kilalang halimbawa nito ay matatagpuan sa aklat ni Esther, Kabanata 6. Dito si Haring Ahasuero na hindi makatulog ay nagpasya na basahin ang mga tala ng kaharian at nalaman ang kabayanihan ni Mardukeo sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ang hindi inaasahang pagkakatuklas na ito ay hindi lamang nagdala ng pagkilala at tagumpay kay Mardukeo, kundi binago rin ang tadhana ng mga Hudyo. Iniligtas sila mula sa nalalapit na kapahamakan. Ipinapakita ng kwentong ito kung paano maaaring ayusin ng mga anghel ang mga pangyayari sa ating buhay upang magbunga ng makahulugan at kung minsan milagrosong resulta. Isa pang halimbawa ng banal na koordinasyon sa pamamagitan ng synchronicity ay makikita sa Gawa 8:26. Isang anghel ang nag-utos kay Felipe na dumaan sa daan mula Jerusalem patungong Gaza, kung saan nakatagpo niya ang isang eunuko mula sa Ethiopia na naguguluhan sa pagbabasa ng aklat ni Isaias. Tinulungan siya ni Felipe na maunawaan ang kasulatan at ibinahagi ang mensahe ni Jesus na nauwi sa pagbinyag ng eunuko. Ang perpektong pagkakaayon ng mga pangyayaring ito ay nagpapakita kung paano maaaring gabayan ng mga anghel ang ating mga hakbang at pagkikita upang maglingkod sa mas mataas na layunin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang synchronicity ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo tulad ng pag-iisip tungkol sa isang tao bago siya tumawag o makakita ng isang libro, pag-uusap o artikulo na nagbibigay sagot sa isang matagal ng tanong. Ang mga makahulugang pagkakataong ito ay higit pa sa simpleng suwerte. Nagpapahiwatig ang mga ito na aktibong tumutugon ang mga anghel sa ating mga dasal at ginagabayan tayo sa landas na nakalaan para sa atin. Isang kontemporaryong halimbawa ng synchronicity ay maaaring mangyari kapag humaharap ka sa isang mahalagang desisyon at paulit-ulit na nakakasalubong ang mga partikular na numero tulad ng 111 o 404 sa iba't ibang lugar. Maraming tao ang naniniwala na ang mga paulit-ulit na sekwensyang ito ay mensahe mula sa mga anghel na nagsasabing nasa tamang landas ka o malapit sila, nag-aalok ng kanilang suporta at gabay. Sa Biblia, ang mga numero ay nagdadala ng malalim na simbolikong kahulugan, kaya't ang kanilang paulit-ulit na paglitaw ay maaaring ituring bilang isang anyo ng banal na komunikasyon. Ikawalong senyales. Ngayon, pag-usapan natin ang ikawalong at huling senyales, mga panaginip at pangitain. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang panaginip o pangitain na napakalinaw at tila may dalang mahalagang mensahe? Ang ganitong karanasan ay maaaring higit pa sa karaniwang panaginip. Maaaring ito'y tanda ng presensya ng mga anghel sa iyong buhay, nagbibigay ng gabay at naghahayag ng mahahalagang mensahe. Ang mga anghel bilang mga makalangit na mensahero, tagapagtanggol at gabay ay maaaring gumamit ng panaginip upang maghatid ng kaaliwan, babala, tagubilin at ipakita ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos.
Ang Biblia ay puno ng mga kwento tungkol sa mga taong nakatanggap ng mensahe mula sa mga anghel sa kanilang mga panaginip na nagbigay ng mahalagang banal na gabay. Isang kilalang halimbawa ay ang panaginip ni Jacob. Habang tumatakas mula sa kanyang kapatid na si Esau, si Jacob ay nagpahinga at nanaginip ng isang hagdanang umaabot sa langit, kung saan ang mga anghel ay umaakyat at bumababa. Sa panaginip na ito, nangusap ang Diyos kay Jacob, pinagtitibay ang mga pangakong ibinigay sa kanyang mga ninunong sina Abraham at Isaac, at tiniyak sa kanya ang proteksyon at maraming magiging inapo. Pagkagising, labis ang kanyang pagkamangha at sinabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko ito alam." Ang panaginip na ito ay nagbigay kay Jacob ng kapanatagan at pag-asa sa isang kritikal na yugto ng kanyang buhay, kasabay ng pagpapatibay ng tipan ng Diyos at ang kanyang patuloy na pag-iingat. Isa pang mahalagang kwento sa Biblia ay ang kay Jose, ang asawa ni Maria. Sa maraming pagkakataon, naghatid ang isang anghel ng Panginoon ng mahahalagang tagubilin kay Jose sa pamamagitan ng mga panaginip. Una, nang malaman ni Jose na buntis si Maria, tiniyak ng anghel sa isang panaginip na huwag siyang mag-atubiling pakasalan si Maria. Ipinaliwanag na ang sanggol ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Matapos ipanganak si Jesus, muling nagpakita ang anghel kay Jose sa isang panaginip, sinasabing magtungo sila sa Ehipto upang makatakas mula sa balak ni Haring Herodes na patayin ang sanggol. Pagkatapos ng pagkamatay ni Herodes, isa pang panaginip ang nag-utos kay Jose na bumalik ng ligtas sa Israel kasama ang kanyang pamilya. Ang mga banal na mensaheng ito sa pamamagitan ng mga panaginip ay napakahalaga upang protektahan ang buhay ni Jesus at matiyak ang katuparan ng mga plano ng Diyos. Sa Bagong Tipan, makikita rin natin ang panaginip ni Cornelio, isang centurion at taong makadiyos na may malalim na paggalang sa Diyos. Sa kanyang pangitain, isang anghel ng Diyos ang nagsabi kay Cornelio na ang kanyang mga panalangin at mabubuting gawa ay umakyat bilang alay sa harap ng Diyos. Sinabi rin ng anghel na magpadala siya ng mga tao sa Joppa upang tawagin si Pedro. Ang panaginip na ito ay hindi lamang nagdulot ng pagbabago kay Cornelio, kundi naging mahalaga rin sa pananampalatayang Kristiyano, dahil nagbukas ito ng daan para sa mga hentil na yakapin ang ebanghelyo na nagmarka ng malaking paglawak ng Kristyanismo. Ang mga kwento tungkol sa paglitaw ng mga anghel sa panaginip ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Nagpapatuloy ang ganitong mga banal na komunikasyon hanggang sa kasalukuyan. Kung napanaginipan mo ang mga anghel, ituring itong posibleng mensahe mula sa Diyos. Upang maunawaan at magamit ang mensaheng ito sa iyong buhay, manalangin at humingi ng karunungan mula sa Diyos upang mabatid ang kahulugan ng panaginip, habang nananatiling may pananampalataya at kababaang loob. Magnilay sa talatang biblikal na nagsasabing, "Hindi ba't ang mga anghel ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang tumulong sa mga magmamana ng kaligtasan?" Ipinapakita nito na patuloy ang paglilingkod ng mga anghel bilang mga tagapagtanggol, gabay at mensahero sa ating espiritual na paglalakbay. Ang managinip ng mga anghel ay isang makabuluhang karanasan na maaaring magbigay ng kapanatagan, gabay at pag-asa. Ang mga panaginip na ito ay pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang hangaring makipag-ugnayan sa atin upang gabayan ang ating landas. Hindi dapat ituring ang mga panaginip bilang simpleng bunga ng imahinasyon. Ito ay mga makapangyarihang daluyan kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Mula pa noong simula ng kasaysayan ng tao, ang mga panaginip ay nagsilbing banal na paraan ng komunikasyon.
Kapag naranasan mo ang ganitong mga panaginip, mahalagang bigyang pansin ito, manalangin at humingi ng gabay mula sa banal na espiritu. May mensahe ang Diyos para sa iyo at ang mga anghel, ang kanyang tapat na mensahero, laging handang tumulong sa iyong spiritual na paglalakbay. Gayunpaman, ang mga panaginip tungkol sa mga anghel ay isa lamang sa mga paraan kung paano ka maaaring kausapin ng Diyos habang ikaw ay natutulog. Alam mo ba na may 7 uri ng panaginip kung saan nagsasalita ang Diyos sa atin? Kung nagising ka na mula sa isang panaginip na may malakas na tibok ng puso at nagtatanong sa mas malalim na kahulugan nito, ang video na ito ay para sa iyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 natatangi at makabuluhang paraan kung paano nakikipag-usap ang may lalang sa iyo habang ikaw ay natutulog. Pamilyar ka na sa unang uri, ang mga panaginip tungkol sa mga anghel. Ngayon, tuklasin natin ang iba pang 6 na uri ng panaginip kung saan maaaring mangusap ang Diyos sa iyo. Huwag baliwalain ang mahalagang mensaheng ito at ang mga biyayang kasama nito.